Hello, good day mga ka-DIY. So, kumusta kayong lahat? Medyo matagal kung hindi nakapag-upload ng video tungkol sa mga simple DIY kasi po busy tayo mga DIY. So, itong video na to ngayon ay papakita natin na yung ginagawa nating power supply para sa gagawin natin na Bluetooth speaker. So, yun. Ito pong ginawa natin. Hindi ko na pinakita yung video kasi mahaba eh. So itong power supply nito ay para to sa Bluetooth speaker mga ka-DIY. Bluetooth speaker na sira na. Papalitan natin ng bagong amplifier. So ito po yan. Ipakita ko sa inyo yung kaha niya. Ito po mga ka-DIY. Ito yan. Ito po ay may basa pa. Maulan kasi. So wala na yung amplifier niya. Saka yung kaha na lang yung naiwan. So natira. So sayang naman kung i-junk natin, pwede naman natin itong i-restore o bilhan ng bagong amplifier. So meron na tayong nabiling bagong Bluetooth amplifier. So hinihintay na lang natin. So gagawin natin siyang chargeable kasi yung amplifier na design na yun ay direct po siya na 12. So supply ng amplifier na yun mga ka-DIY ay 8 hanggang 24 volts. So pasok itong ginawa natin na 12 volts kasi 8 yung minimum niya, so hanggang 24 volts. So ito ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. I-demo ko na lang. So ito ang ginagamit ko na BMS o protection circuit para sa over discharge and overcharge sa ating battery. So ang ginawa ko rito ay gumamit ako ng 6 na pirasong battery na 18650 3.7 volts. So 6 lang ginamit ko. So ang configuration na ito mga ka-DIY ay isang 2P auto parallel ang 3 series. So pinagdalawa ko na nakaparallel, tapos siniris ko ang tatlo. So 6 na battery kasi 3.7. So magiging kung doon tayo magbe-base sa full charge na is 4.2, so magiging 12.6 po ang output nito series. So ito po, dalawang parallel. Ayan, parallel yan, dalawa. Then siniris natin ng tatlo. Okay, so ito po ang BMS o Battery Management System protection board ay 25 amperes. Mabibili natin sa online. So siyempre ginawa natin to. So pinagdikit natin. So dito tayo kumuha ng main positive. Dito tayo kuha ng main positive. Okay, so nakaparallel yung dalawang battery. So 3.7 dito negative. So siniris natin siya dito. So, negative, tapos itong i-series mo yung battery ay positive naman ang nakaharap dito. So kaya naka-series yan eh. Tinatap natin ang wire. Tapos mula dito sa positive pole ng battery, between kay series kasi positive negative. So mula dito hanggang dito naman natin sila series negative to positive. Then ang main natin na negative ay dito. So dito ang main negative, dito ang main positive. So ganoon lang pag series ng battery. So ang configuration na ito ay 2P2S 3S, 2 parallel and 3 series. So dito naman tayo sa pagtatap ng 3S kasi ito eh. So 3S BMS. Design po siya pang 3S. Meron din pang 4S, pang 2S, 1S. Ito ay 3S. So dito tayo, magsimula tayo kasi hindi lahat ng BMS ay magkapareho ang settings sa pagtatap sa balancing. Ibig mo sabihin dito, nagsimula dito sa negative. Yung iba nagsimula sa positive, main positive. Itong BMS ito ay nagsimula sa main negative. So negative, tapos kung makikita nyo meron siyang B1. Din sa kabila naman ay dito naman ang B2 at sa main positive or B positive. Kung makikita nyo B positive. So B negative, B1, B2 and then positive. So ipapakita ko, ipa-flash ko sa screen ang diagram niya. Kung makikita niyo sa screen, 'yun ang diagram ng
BMS na to. So meron na tayong nagamit na BMS na magsisimula sa main positive or B positive, tapos B1, B2. Dito naman itong klase na BMS ay nagsimula sa B negative. So from B negative, so itatap natin dyan sa gitna. Sa gitna ng dalawang yan, ng pinarallel. Para dalawang parallel siya. So tap dito sa B negative. Main ha, main. Tapos pagbaliktad natin dito naman nakakabit ang B1 sa pagitan ng positive pole at negative pole ng karugtong na battery. Sa gitna tayo nag-solder. Tap dito sa B1. So according to sa diagram ng BMS na to. So from dito naman pabaliktad tayo sa yan. From negative dito, positive dito, in between sa positive pole and negative pole sa sunod na battery sa gitna, ito naman nakatap ang D2. Tapos ito na ang main positive sa B positive. Okay, so nadali ay yung dalawang battery ko dito mga DIY kasi nasanay ako na dito magsimula sa B main positive, tapos mag BB1 ako dito ako nag BB1. Yan, diyan ako nag BB1. So nung yung tiningnan ko ulit yung diagram, so baliktad, so nadali yung buti na lang hindi naubos yung battery. Yung dalawa sa gitna ng battery ko nag-open circuit po siya, wala na, putol na. Kaya nagtataka ako nung napasahan ko to kasi tatap ko pa lang sa main positive at saka main negative. Tama, although tama naman ang main negative at saka main positive. Dito pagtatap ko sa B1 at saka B2, dito na po banda, ito, yung mga resistor na to. Sobrang init, hindi mo halos mahawakan. So, nadali yung dalawang battery natin, pero okay na, ayos na. Nung tinignan ko ulit yung diagram, baliktad. Wala. Yung B1 at saka B2 lang ang nagkabaliktad. So, ito okay na. So, ito ang power niya. Kung makikita niyo mga ka-DIY, yan. Yan, may P negative at saka P positive. Dito po, samantalang nilagyan ko ng charging input ng 12 volt. Kasi 12 volt to eh. So dito siya magcha-charge papunta dito. Si ibabalance niya. Kaya napakalaking gamit ito. Kung mag-DIY ka ng isang power supply, lalo na sa mga battery para maiwasan yung over discharge at saka overcharge. So dito rin din tayo magkukuha sa dalawang P na to o P positive at sa P negative. Dito rin tayo magkukuha ng supply papunta sa ating amplifier para magkaroon siya ng supply. So yun mga DIY. So abangan nyo ang next natin na video na actual na paggawa ng ating, kasi hinintay pa natin yung amplifier na binili natin, yung Bluetooth. So according doon sa configuration na is 160 watts daw na amplifier yung Bluetooth. So kasya lang po siya dito sa speaker mga ka-DIY. Dito. Kita niyo yung speaker. Yan. Dito natin siya ilalagay kasi 130 mm yung haba niya at saka 40 mm yung lapad. So kasya siya dito. So hahanapan natin to ng posisyon kung saan natin ilagay yung battery at saka magbubutas siyempre tayo ng dito para sa charging. Lapit lang natin. So dito yung original niya, tinanggal. Nakita ko lang itong kaha na to nasa bodega kaya kinuha ko. Dito nakalagay yung dati ng amplifier at saka isang battery lang. Ito gagawa natin ng 6 na battery. So nagawa ko na ito sa una natin. Kung nakita niyo yung previous natin na video mga ka-DIY, yung isang Bluetooth speaker natin hanggang ngayon matagal siyang malubat. Isang buong araw natin pinatugtog na walang pahinga. Umabot siya ng gabi, hindi pa rin siya nalulubat. So 9 batteries yun, naka 3 parallel yun, then 3 series. Ito lang 2S 2P 2S lang ito, 3S lang po ito. So yun mga ka-DIY. So maganda ang klase ito na BMS. So ang gagawin ko lang dito ay ito lang, bibili ito sa online. Ito rin 12 volt lang ang gagawin nating power supply. Gamit ito. So yan. So actually tina-charge ko to yan.
nakasaksak to mga ka-DIY. Yan, nakasaksak to. Oh, yan, sa outlet. So, nasa-charge yan. So, iti-test natin yung battery. Yung tester natin. Yan. So, dito tayo magti-test sa main positive ito. B+. So titingnan natin kung tama ba yung for assurance na tama yung version nito. B, dito tayo sa B negative, yung main negative. So dito tayo sa B1, makikita natin kung ilang voltahe ang lalabas. Tama ba? Yan. 4 volts o 4.1 volts. Ibig sabihin, tama yung ano natin dito. Tapos dito sa 4 volts. Then dito tayo sa B2, sigurado 8 volts to mga ka-DIY. Yan. Yan, 8.2. So sa pangalawang series yon, 8.2 volts. Tapos dito naman, dito na ang yan, positive negative 12.4. So malapit na siyang ma-full charge mga ka-DIY. Ang full charge nito ay 12.6. So lalagyan din natin siya ng battery indicator mga ka-DIY. So 12 volt lang ang gagawin nating power supply. Hindi tayo gagamit ng cellphone, yung 5 volts kasi magdadagdag naman tayo ng ibang circuit, no? So ito lang 12 volt lang, purong 12 volt lang. So lalagyan natin siya ng battery indicator para malaman natin kung full charge na siya. Okay, meron tayong battery indicator. So abangan niyo ang pagbuo natin sa pagdating tong amplifier. So ito po ang mga wire na ginamit natin mga ka-DIY, oh, malalaki. Gauge 18. Pang motorcycle electronic wire po ito mga ka-DIY. So meron akong 6 na kulay na dito. So binili ko to 6 na piraso dito. Matibayan ko para talaga sa motor, pero pwede natin gamitin dito kasi mga electronic to electronic wire to Okay, so yun mga ka-DIY ang ating project ngayon. Ito lang muna ang power supply. So maraming salamat sa panonood. God bless.